bigyan din po natin ang pangalan. Ang tawag dito sa parokya niya ay parokya ng Santo Cristo. Unang parokya ni Father Ronald at Santo Cristo. Very excited si Father Ronald dahil panganay niyang parokya. Pero pagdating niya sa Santo Cristo, anong nakita niya? Napakaraming kulang. Napakarami pa rin niyang kailangan pagawa. Nakita niya ang kanyang kumbento parang lunggalang ng daga. Napakaliit ng kanyang kwarto. Wala pa siyang sarili niyang CR. Pag magsisimba siya, napakakunti na mga nagsisimba. Lilima lang sila. Tapos yung isa, palagi pang absent, lumalabas pag tinatawagan siya. Kaya nga, itong si Father Ronald, hindi niya alam kung paano niya mapapagawa ang parokya at kung paano niya mahihikayat na magsimba ang mga tao. Ginawa niya ang lahat. Nagbahay-bahay siya. Nagtinda siya ng mga kalendaryo. Nagtinda siya ng mga kandila. Binibisita niya si Ako Santo Cristo. Pero imbis na lumapit ang mga tao, sila pa yung nagmamatigas at napakatigas ng kanilang mga ulo. Siya na nga nagpapakumbaba, siya paminsan ang sinisira. Kaya, gabi-gabi nagdarasal siya, umihiling siya ng tulong sa Diyos. Pero, wala pa rin nangyayari sa kanyang mga parokyanos. Hanggang isang araw, meron daw isang dumating na tao, may dala-dalang elepante. Nagpapakontes itong tao, sabi niya, kung sino man sa inyo ang magpapaiyak sa aking elepante, bibigyan ko siya ng 10 billion pesos. Sumubok po lahat ng mga tao. Merong dumating, nagdadala ng apoy, tinatakot niya yung elepante, ayaw nitong umiyak. Merong tao, kinukurot niya yung elepante, ayaw umiyak. Merong tao, nagdadala ng 2 portos, tinatakot ang elepante, ayaw pa rin umiyak. Buti na lang napadaan si Father Ronald. At sabi niya, ako susubukan mo. Anong ginawa nitong pare? Lumapit siya. Malapit doon sa teka nitong elepante, binulungan niya. At pagkatapos niyang binulungan, itong elepante, aba, umiyak yung elepante. Sabi ng elepante, palakpakan ang mga tao, nanalo ang pare ng 10 million pesos. Nagtataka sila, ano ang binulong o sinabi ni Father Ronald dun sa elepante? Sabi ni Father Ronald, gusto niyang malaman? Sige. Kinuwento ko dito sa elepante, lahat ng paghihirap ko dito sa parokya, kinuwento ko dito sa elepante, yung ginagawa niyo, paninira sa akin, pagchichismis sa akin, naawa ang elepante, kaya umiyak siya. Pero hindi pa tapos ang kwento. Dahil natalo, ito pong nagpapakontes, sabi niya, sige, babawi ako. Kung sino magpapailing dito sa aking elepante, basta iiling lang siya, bibigyan ko siya another 10 million pesos. Sumubok na naman lahat ng mga tao. Merong sumakay sa ulo ng elepante, ginagalaw ang ulo niya, ayaw. Merong nagdadala ng kadena, inali sa leeg ng elepante, ginagalaw, ayaw talaga. Meron naman nagdadala ng apoy at fosforos, tinatakot ang elepante, ayaw umiling. Hanggang si
Si Father Ronald, lumapit na naman. Ako po, susubukan ko, sabi niya. Lumapit na naman ang pare sa tenga ng elepante. Binulungan. Napakasandali lang. Biglang umiling ang elepante, sabi, nanalo na naman ang pare. 20 million pesos. Hindi na lang na kayo malato mamaya sa kanya. Pero nagtataka ang mga tao. Anong sinabi mo sa elepante? Father, bakit napainit mo ang elepante? Biglang sumagot itong parang, sabi niya, nagtanong lang ako sa kanya. Ano po yun? Ano tinanong niya sa elepante? Sabi ko sa kanya, gusto mo bang maasay na pare dito sa Santo Cristo? Ganyan ang ugali ng mga tao, ang sasama nila sa iyo, kahit na ginagawa mo, makakaya mo. Sumagot daw ang elepante. Ayaw niyang tumira sa Santo Cristo. Mga kapatid, hindi ganon kadali ang buhay namin mga pare. Amen? Amen. Hindi nyo na po alam that behind everything priest is an invisible battle that they are fighting. Makikita niyo si Father Ronald, napatawa-tawa, nagpapatawa, pero hindi niyo alam kung ano ang nasa puso niya, kung ano ang pinagdadaanan niya, kung ano ang krus na binubuhat niya araw-araw. Isa sa mga pinakamahirap na buhay ay ang buhay ng pare. Amen? Amen. Nakatira yata kayo sa kontento. Bakit? Kasi unang-una na po dyan, mag-isa lang kami. Pasalamat kayo, kasama niyo, mga pamilya niyo, lalong-lalo na kayo mga may asawa, may niyayakap kayo tuwing gabi. Eh kami, sinong niyayakap namin? Unan lang, puno pa ng laway. Di po ba? Pag holiday, pag okasyon, kasama niyo mga pamilya niyo, habang kami, pag holiday, okasyon, kumakayod kami. Mahirap ang buhay ng pare. Kasi madalas kami mag-isa. And yet the good news is, if a priest is true to his vocation, he may be alone, but not lonely. And yet that is our struggle. Sometimes we are alone, we feel lonely. And yet, as I have said, if we are true, if we are faithful to God, we may be alone, not lonely, because we feel the presence of God. Amen? Amen. Mahirap ang buhay ng pare dahil kami madalas nagkakasakit. Bakit? Kasalanan nyo din. Palagi nyo kami pinapakain. Di po ba? Lahat ng mga pinakamasarap na pagkain binibigay sa pare. Balat ng lechon, pinakamalalaking hipon, sisig, pinakamatatamis, pinakamaalat, chicharon. Kaya totoo po, alam nyo sa amin sa Pampanga, ilan ang pari ngayon, pagkakabata-bata may sakit? 5. May sakit ng cancer, may diabetic, may nagda-dialysis. Ibang-iba po. Pinapatay niyo kami sa puso. Pero pinakamahirap sa buhay ng pari ay yung pagiging kamukha ni Kristo. Napakataas
expectation ng mga tao sa atin. It is good to expect much from a priest. But remember this, my dear friends. We can never be perfect. And we thank the Lord that we are not perfect. Amen? Pasalamat tayo. Pasalamat kayo. Hindi kami perfecto, kami mga pare, hindi perfecto si Father Ronald. Bakit? Dahil pag perfecto ang pare, hindi mo na kailangan ang Diyos. Kaya kami hindi ginawa perfecto ng Diyos. Para kami ay palaging umasa palagi, humapit palagi, at magpapuno palagi sa Diyos. Ang pare ay daluyan lang ng grasya. Huwag niyo pong kakalimutan yun. At habang kami naglilingkod sa inyo, sana tulungan niyo naman kami habang kami naglilingkod sa inyo. Father Ronald, 10 years ka ng pare. At ang simbolo ng 10 years ay aluminum. You are very familiar with aluminum dahil madalas mong ginagamit pag nagluluto ka. At ano ba ang katangian ng aluminum? Ito po ang nag-a-absorb ng init. Maraming init, maraming pagsubok, pa rin ang buhay pagpapali. Pero, kaya nandyan ka, nagtitiwala ang Diyos, makakayanan mo sa tulong niya. Be strong, be steadfast, and I pray and hope, Father Ronald, that despite of all the problems in the parish, remain humble. Yan po si Father Ronald. Diyan po siya nakilala. Mapakumbaba siyang tao. Ang pare, kahit na hindi na matalino yan. Ang pare, kahit na sabihin mo maraming pagkakamali. Basta't ang pare, mapakumbaba, sapat na. Dahil, ang mga mapakumbaba ay magagamit ng Diyos para sa kanyang misyon. We continue to pray for Father Ronald as we thank the Lord for the 10 years that God has guided Father Ronald. Father Ronald, malayo na ang iyong darating, pero malayo pa ang iyong mararating. Pinagdarasal ko sa tulong ng Diyos naway manatili kang malakas, malusog, para magpatuloy mo ang misyon na pinukubayan niya sa iyo. Once again, Father Ronald, congratulations. God loves you. Pray. Thank the Lord. God is so good to you. Muli po, palakpakan natin ang Diyos.